sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ngayon isi-share ko naman ay para naman to sa mga nag-uumpisa pa lang gumawa ng speaker. Kung dati ay na-isi-share natin sa inyo kung paano magte-test nung clarity ng speaker natin na ginagawa. After natin gawin, paano natin iti-test kung malinaw, maayos, ganun. So ngayon naman iba, isi-share ko sa inyo kung paano ako nagte-test nung sensitivity ng speaker. Kung yung ginawa nating speaker ay hindi ba bumabagsak yung kanyang sensitivity. So bawat speaker alam naman natin na may kanya-kanyang sensitivity yan. Merong nasa high side at meron ding nasa low side. Kung hindi ako nagkakamali, yung nasa low sensitivity ay nasa 86 dB pababa. At yung high sensitivity naman, hindi ako sure kung nasa 87 dB pataas. Basta sigurado ako na kapag tumuntong na yan ng mga 90 or 92 dB pataas, nasa high sensitivity side yung speaker natin. So paano ko nga ba tinitest para malaman ko na normal na yung sensitivity ng speaker natin? Kahit na wala tayong mga digital aparatos na pansukat, yung sa lang, pandinig lang natin. Kasi yun talagang pinaka-importante na kapag gumagawa tayo ng mga ganitong klase, yung mga speaker, amplifier, yung pandinig natin na normal. Okay? Kahit na hindi yung tingnan lang natin yung vibration ng speaker. Saka nagdidepende lang tayo sa pagtitest ng isang genre. Okay? So bago natin ituloy yan, so shoutout muna natin yung ating kaibigan, isang kasamang tech vlogger din. Sana'y madalaw at masuportahan din natin yung kanyang channel. Shoutout kay Divinoy Tech Vlog. So shoutout sa iyo, sir. So ngayon, ang ginagawa ko kapag nagtitest ako ng sensitivity ng speaker, so halimbawa dito yung speaker natin, nasa 80 watts at nasa 92 dB yung kanyang sensitivity. So nasa high side. So sa ganitong mga nasa high side siya, ang ginagawa kong pang-test ay yung mga amplifier na mababa lang yung kanyang power. So katulad nito, nasa mga 10 to 15 watts lang yung power ng amplifier natin. Pero kailangan nating maghanap or mamili ng mga amplifier na yung well-made, well-designed na amplifier. Hindi naman yung kung anong-anong tunog lang, siyempre yung malinaw, malinis, tapos yung totoong sa mga ganito, yung totoong full frequency yung lumalabas kung full frequency amplifier yung gagamitin mo. So dito, ginagamit ko mababa yung wattage, tsaka pure full frequency amplifier. Tapos yung source natin, ayan direkta na kumukuha tayo ng signal dito sa may DVD. Tapos yung ginagamit natin na signal source, yung nakasalang dito na desk ginagamit natin ay yung mga original desk. Ayan. Okay, marami tayong mga desk na original. Ayan. Yun yung ginagamit natin dahil sa mga ganitong speaker na yung speaker natin ginagamit sa room o kaya sa sasakyan, ito yung mga location na napaka-sensitive. Sensitive yung mga critical, napaka-critical ng location ng mga to. Hindi to katulad ng mga speaker natin na ginagamit for professional application, yung ginagamit outdoor, ginagamit sa malalaking stadium, auditorium. So iba yun. Kasi kung mayroong kunting mali lang sa speaker natin, halimbawa meron lang siya kunting distortion, ay hindi ganong mahalata dahil nga yung mga pang professional use, professional application ng mga speaker ay nakadesign yan para tumunog ng malakas. So yung volume level ng amplifier na ginagamit nun ay halos umaabot sa 3 o'clock. So ganun. So ngayon yung sinasabi ko sa inyo, sinishare ko sa inyo, yung yung mga nasa mga critical area ng mga speaker, yung ginagamit sa room tsaka sa sasakyan. Kasi kulob yan. Yung mga lugar na yan, kulob. Hindi gaanong pumapasok yung mga ingay galing sa labas, papasok sa loob. Kung meron man, napakahina. So ito yung mga delikado na lugar kapag gumagawa tayo ng mga speaker na dyan sa mga location na yung ginagamit. Dahil kapag nakikinig yung listener natin,
Lalo na hindi ho lahat ng mga nakikinig ng music mahilig sa rakrakan, mahilig sa hip-hop na kalabog at kalansing yung prioridad. Marami pa rin nakikinig, lalo na yung mga katulad nating may edad na rin ano, na mahilig na sa Milo, mahilig sa classical music. So, dito may kunting mali lang sa paggawa mo ng speaker, may kunting distortion lang o kaya may mga frequency na nawala. Walang problema kung nadadagdagan ng frequency dahil mapapangiti mo yung customer nun. Ang problema diyan kung mayroong frequency na nawawala, nagkulang. So mahalata ng customer yon, lalo na yung customer natin, listener na gumagamit ng stereo system. Isang speaker lang yung pinagawa sa'yo, buo yung isa, pwede niyang ikumpara yon kung anong pinagkakaiba. Nangyari na rin sa akin yan na nababakjaban ako nung nag-uumpisa pa lang ako na sa uli dahil nga humina ito. So ito yung pamamaraan ko sa pagtitest. Ayan. So gusto ko yung signal, yung full frequency talaga, galing dito sa CD, papasok. Walang tune control. Dahil kapag may tune control ka, kumpiyansa kang normal na yung speaker mo. Siyempre, nag-i-enhance na yung ibang frequency dahil sa tune control mo. Inangat mo yung bass, inangat mo yung treble, so nandoon na. Hindi katulad nung nagtitest ka gamit ng full frequency. Malalaman mo kung yung performance ng speaker mo ay normal ba. Halimbawa na lang ito, So, itong speaker natin ngayon ay hitsurang woofer na siya, pero hindi talaga to naka-design for woofer. Yung speaker na to ay nasa high side, 92 dB, tapos full range speaker siya. So, wala tayong makuhang cone na pang full range. Yung available dito sa amin ay yung pang woofer, kaya yun yung kinabit natin. Pero ganun pa man, kahit na naging woofer na yung cone niya, ang ine-expect natin dito na medyo aangat yung kanyang bass kaysa doon sa time na full range pa lang siya. Ngayon, mas mag-i-enhance yung kanyang bass. Pero, hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa na yung kanyang mid-high ay nandiyan pa rin. Kasi, yung design ng kanyang magnet, yung design ng kinabitan yung mismong coil ay naka-design for full range. Tapos, yung sinalpakan ng coil na permanent magnet sa pool ay naka-design for full range. So, ganun yun. Kaya, maasa pa rin tayo na nandyan pa rin yun. Hindi naman siya siguro perfecto na makuha natin yung original. At least, nasa malapit tayo, Hindi ganong malayo yung gap. Pagpalagay na natin, nasa 90%, 95% doon sa original. O mas nag-enhance pa siya. Mas maganda yon. Ulitin ko, mas maganda yun. Mas mapapangiti mo yung customer kapag gumanda yung performance sa kanyang speaker. Okay? So ito ngayon, titest natin para marinig natin. Try natin siya. Okay, so dyan, maririnig natin na yung kanyang mid-high, lumutang na kahit na wala pa tayong ginagamit na mid-range sa tweeter, Nandyan na. Yung kanyang low frequency, yung kanyang bass, nandyan na rin. Ulitin natin. Hanggang dito na lang siguro tayo, Maraming salamat. God bless at bye-bye.